Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit na sagutan sa Senado. Senador Marcoleta umusok sa galit, barado sa harap ng Senado. Matapos sabihin ng DOJ sa Senado na isa si Henry Alcantara bilang state witness, abay makaduterteng senador to the rescue matapos hindi makasama bilang state witness ang mga diskaya. Muli na namang inungkat ni Senador Marcoleta ang usapin sa restitution, kaya daw nagkakaroon ng problema. Kaya daw hindi makapag-all-in ang ilan tulad na lamang ng mag-asawang diskaya. Pinagpipilitan pa ni Marcoleta na nauna daw ang mag-asawang diskaya na mag-apply bilang state witness, pero parang pinapahirapan daw sila ng DOJ. Bagay na bineltahan ang mga patutsada ni Marcoleta at Senador Risa at Kiko, ni-real talk ang mga diskaya sa harap ni Marcoleta. Nako mga kaibigan, yan ang abangan natin. Pero bagong lahat, paki-like mo nating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Matatandaan natin mga kaibigan na itong usapin na to, yung regarding sa mga diskaya. Nako mga kaibigan, dito nyo makikita kung bakit sinasabihan si Senador Marcoleta na parang nag-aabogado na naman dito sa mag-asawang diskaya. Panoorin po natin to. Tama naman yun. Ang problema, prosecutor pa doon yun, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng... Kaya nga nahihirapan sila eh. Yung diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon. Doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Walang ganun mga kaibigan. Sino ba yung nagpapakalat na meron na daw aatras? 'Di ba? Yung abogado ni Joel Villanueva na sinabi niya mga kaibigan na mukhang aatras daw itong si Henry Alcantara at yung iba pang mga BGC boys. Samantalang mga kaibigan, wala daw katotohanan 'yan. Kaya nga sabi ni Ombudsman Remulla, talagang kakausapin niya itong abogado ni Villanueva na nagpapakalat ng mga ka-fake newsan. Doon ata nakuha ni Marcoleta to eh. Tsaka isa pa mga kaibigan napakasimple lang naman eh. Bakit ba galit na galit itong si Marcoleta? 'Di ba? Naibalik yung pera ng mga diskaya na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Samantalang mga kaibigan, kung gusto lang naman pala ng mga diskaya na ibalik yung pera nila na ninakaw bakit humaharang itong si Marcoleta at lagi niya na lang ipinagpipilitan na wala daw yan sa batas. Ilang beses nang sinabi mga kaibigan, 'di ba? Agreement yan ng DOJ at ng mga diskaya kung paano natin maibabalik pa
yung mga ninakaw nila. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is it? parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. You cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Tama naman po, di ba mga kaibigan? Ang kailangan ng taong bayan, ibalik nitong mga magnanakaw na ito yung pera na ninakaw nila. Yun lang po yun eh. Di ba? Pero ito, senador ka, tapos humaharang ka pa, ang dami mong sinasabi. Yun po yung nakakapikon dito. Oo. Kaya nga hindi maiwasan ng taong bayan na sabihin dito sa Senador Marcoleta na ito na nag-aabogado siya sa mga diskaya. Ay nako talaga, oo. And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali sir. lang, sandali Yan lang. na naman tayo eh. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan Sayang, tulungan potential. natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit Diskaya ninyo na na naman. mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Oh, sumagot ka, Curly Diskaya. Ano ba daw ang sinabi sa'yo ng abogado mo? Ay, yung sinabi ni Senador Marcoleta. Oh, dali, ulitin mo. Your Honor, kung magkano pang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Nakakagalit mga kaibigan, no? Oh, ang sarap kung pwede lang sana eh. Ang kapal na mukha mo. Oy, Diskaya. Sobrang kapal na mukha mo. Ikaw pa yung ninanakawan. Aba. Oh, mga kaibigan talaga. Oh, nakakainit ng ulo to. Ikaw na nga itong nagnakaw. Ang kapal pa ng mukha mo na sabihin na parang ninanakawan ka ng gobyerno. Apa, napakagago mo talaga. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the Kapal na mukha DOJ. mo, Did you hayop agree ka. that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... O yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The Ano problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Oh, tama naman. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin with? Soplakin mo nga. General. May I be allowed to Prosecutor. respond now, Mr. Chair? Yan. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na
kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. naman pala eh. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Oh, Mr. PG. Nung ako yung Prosecutor chairman pa General. dito, PG. sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yun, nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yun. Buti naman. Diba? Nalapalitan ka. Yung araw din na yun, nag-press Ay, nako. con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? Kita nyo mga kaibigan na, ang linaw. Hindi daw nagsisinungaling ang mga Diskaya. Ang galing no mga kaibigan, kakaiba talaga. Oo. Ay nako. If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming So, pangalan. plaka Kung hindi ngayong rin naman senador nila ka. kayang suportahan ng ebidensya. At wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Wow. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito Baka ikaw. na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Ay, nako, Wala nang Marcoleta. restitution ha? Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Kita nyo mga kaibigan, hindi na alam yung isasagot ni Curly Diskaya oh. Bakit? Nakalimutan mo yung script na naman? O tanong mo sa abogado mo. Oh, ang yabang-yabang mo kanina. Oh, tapos na-choke ka na naman. Di mo na naman alam yung sasabihin mo. Kumag ka talaga. Ay nako. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali Paliwanag mo. Sabi ng abogado mo. po, Your Honor, bali... nako. Kasi po di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawang mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala nang restitution? May coaching na naman. Senador Marcoleta po yan ha. Oh, ang galing no. Kaya huwag ka magalit pag sinasabihan ka na para bang nag-aabogado ka sa mga Diskaya. Andyan mga kaibigan no.
scriptwriter, director, at kung ano-ano mga kaibigan, coaching, di ba? Andyan lahat eh, di ba? Ay, nako. Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Eh di wag. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, point of order before the next. Yes, debate. Senator Risa. Salamat, Recognize. Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger, ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po Buti naman. yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungupahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair Correct. to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ng City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isabpina na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Mr. So wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator J.B. Ejercito is recognized. Just a quick manifestation, Mr. President, with the permission of Senator. Yes, go ahead. Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Eh dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. Tama. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado hindi kayo nagko-cooperate, eh, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? Alam nyo mga kaibigan, real talk malala. Dapat lang talaga na hindi dapat maging state witness itong mag-asawang Diskaya. Kahit ano pang sabihin ni Marcoleta. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share at mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.